Nasa parking orbit tayo na 118 milya ang taas. Gaano kaya kataas yun? Tingnan natin. Ang linyang Kármán ay kadalasang umpisa ng malawakang espasyo, nasaan ang International Space Station. Karamihan sa mga satellite ay umiikot mula dito hanggang sa dulo. Tinatawag itong parking orbit dahil hindi sapat na mataas para manatili ng matagal sa orbit. Pero huwag mag-alala, dito lang tayo mga 2 oras. Matapos ang ilang pag-ikot at pagsiguro sa mga sistema, oras ng simula ng 3 yugto sa loob ng 6 na minuto. Ito ang translunar injection, nagpapalayo sa atin mula sa daigdig at nagtutulak patungo sa buwan. Ang SIVB ay walang silbi ngayon, ito ang 3 yugto sa tuktok ng Saturn V. Nakahiwalay na ang mga panel ng Lunar Module Adapter ng spacecraft, lumilitaw ang Lunar Module, ginawa ang 180 degree na pag-ikot ng Command at Service Module. Kailangang mag-dock ang Command Module sa Lunar Module at hilahin palabas. Sa kalawakan, mas mainit ang temperatura. May panganib na magyelo o sumobra sa init ang ilang bahagi ng spacecraft, kaya't inikat ito ng mabagal upang mapantay ang distribusyon ng init at maiwasan ang nasabing panganib. Ito ay tinawag na passive thermal control, binansagan ding barbecue roll. Kung hindi natin isasaalang-alang ang buwan, ganito ang ruta ng lipad natin. Patuloy tayo sa pag-ikot sa mundo, nasa hugis ng ellipse, patungo sa kalawakan. Sa piling ng buwan, nagkakaroon ng mas malinaw na kahulugan ang lahat, sa paglulunsad, halos nandito na ang buwan. Sa 3 araw, magtatagpo ang kanilang mga landas, ito ang daigdig at buwan na iguguhit ayon sa sukat para sa linaw, inaanimate ko ito ng hindi proporsyonal para mas madaling makita ang paglipad. Kaya, binabago ng grabidad ng buwan ang direksyon ng spacecraft, tinatawag na free return trajectory. Kung may problema sa makina, makakauwi pa rin ang astronaut. Sa kabilang banda, kung lahat ng sistema ay gumagana, oras ng pumasok sa orbit ng buwan. Ito ay tinatawag na pagpasok sa orbit ng buwan. Habang lumilipas ang spacecraft sa likod ng buwan, pinasindi ang makina ng service module ng 6 na minuto para bagalan ang takbo. Sa mga pagkakataong ito, nawawalan sila ng komunikasyon sa mission control dahil nasa sa kabilang bahagi ng buwan. Sa kasamaang palad, dito nagaganap ang maraming mahahalagang pangyayari. Kailangan lang maghintay ng matiwasay sa mission control hanggang sa makabalik ang mga astronaut, oras na para sa pinakamahalagang bahagi. Kapag handa na ang mga astronaut, 2 sa kanila ay sasakay sa lunar module at maghahanda para lumapag sa buwan. Isa sa kanila ay may iwan at patuloy na iikot sa paligid ng buwan. Karagdagang impormasyon, ang lunar module ay karaniwang tinatawag na LM. Kapag magkasama ang command module at service module, ito ay tinutukoy bilang CSM. Inilalabas na ng LM ang mga paa nito. Pagkatapos ay humihiwalay na ito sa CSM. Kailangang 3.2 kilometro ang layo ng LM bago paandarin ang makina para sa pagbaba. Umaandar ang mga makina ng 30 segundo. Ito ay tinatawag na pagpasok sa orbit, ibinababa nito ang LM sa 15,240 metro sa ibabaw. Ngayon ay muling sisindihan ng makina para sa simula ng pagbaba. Ang mga bintana ay nakaturo pababa, papalapit tayo sa ibabaw. Ang mga bintana ay haharap na pasulong para bigyan ang mga astronaut ng magandang tanawin ng ibabaw kung saan sila lalapag. Ang paglalagyan ay dapat sa patag na lupa at layo sa malalaking bato. May limitadong dami ng gasolina, kaya hindi maaaring magtagal ang mga astronaut sa paglapag. At wakas, lumapag na. Oras na para bumaba sa hagdan, bigkasan ng ilang salita, itanim ang bandila ng Amerika, kumuha ng sampol ng bato, at magsagawa ng siyensya. Pagkatapos ng paglagi sa buwan, oras nang umalis sa ibabaw nito, itabi muna para sa 3 bahagi. Salamat sa panunood, kita-kits sa susunod.